Dear Admin, una sa lahat, maraming salamat po sa mga kwentong OFW dahil isa ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. At matagal ko nang gustong ibahagi ang kwento ng buhay ko, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsulat. Tawagin niyo na lamang po akong Maylene. Sa ngayon ay 37 years old na ako at nagtatrabaho bilang OFW dito sa Dubai. Marami na akong pinagdaanan sa buhay, admin, pero isa lang ang masasabi ko. Minsan hindi sapat ang sipag at pagmamahal para maging masaya ang buhay dahil may mga pagkakataon talagang susubukin ka hanggang sa sukdulan. Ito ang kwento kung paano ako naging matatag kahit paulit-ulit na may nawawala sa buhay ko. Admin, lumaki ako sa Davao sa isang sobrang simpleng pamilya. Hindi kami mayaman at kung tutuusin ay madalas pangang kapos sa pagkain. Ang tatay kong si Rogelio ay kung ano-anong raket ang pinapasok para lang may maihain sa mesa, habang ang nanay kong si Lorna ay tumutulong din sa paglalaba at pagtitinda kapag may pagkakataon. Bata pa lang ako, alam ko na ang ibig sabihin ng salitang hirap. Hindi kami yung pamilyang may baon araw-araw o may bagong gamit tuwing pasukan. Minsan nga, naglalakad ako papasok para lang makatipid. Pero kahit mahirap kami, masaya kami noon dahil buo kami at magkakasama. Nagbago lang ang lahat nang dumating ang panahon na halos hindi na ako maipagpatuloy sa pag-aaral ng mga magulang ko. Dumating sa punto na wala na silang mahanap na pagkakakitaan at doon pumasok ang tita kong si Rowena. Kapatid siya ng nanay ko at masasabi mong nakakaangat sa buhay. Malaki ang bahay nila at may negosyo. Isang araw inalok niya ang nanay ko na tutulungan akong pag-aralin pero may kapalit. Kailangan daw tumulong ang mga magulang ko sa bahay nila at kailangan ko ring sumunod sa lahat ng gusto niya. Nung una akala ko swerte na kami. Akala ko iyon na ang sagot sa problema namin. Pero admin, doon pala magsisimula ang pinakamabigat kong alaala. Paglipat namin sa bahay ni Tita Rowena, pakiramdam ko hindi kami kamag-anak, kundi mga taong utang na loob ang paghinga. Hindi ako pwedeng magpahinga agad pag uwi galing eskwela. Kailangan magwalis, maghugas ng pinggan, maglinis ng sala at magpunas ng mga gamit. Kapag may bisita, bawal akong umupo. Kapag may kakain, kami ang huli. Madalas pa akong sigawan kahit maliit na bagay lang. Maylene, bilisan mo. Ang bagal mo kumilos. Maylene, tingnan mo yang sahig, may alikabok pa. Maylene, para kang walang silbi. Sa umpisa iniisip ko baka ganun lang talaga siya magsalita. Pero habang tumatagal, napapansin kong iba ang trato niya sa akin kumpara sa ibang tao. Kapag may bisita siya, ipinapakilala niya ako na parang katulong at hindi pamangkin. Minsan naririnig ko pa siyang nagsasabi na kung hindi dahil sa kanya, baka hanggang ngayon hindi raw ako nag-aaral. Mas masakit pa, admin, kapag nakikita kong yumuyuko lang ang mga magulang ko. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil wala silang magawa. Kailangan nila akong makapagtapos. Madalas pumupunta si tatay sa akin kapag gabi at sasabihin, "Anak, magtiis ka muna. Balang araw makakaalis din tayo rito." Tumango lang ako palagi. Pero sa totoo lang, pagod na ako noon. Habang tumatagal, mas lumalala ang sitwasyon. Kapag may kailangan ang pamilya namin, nanghihiram ang mga magulang ko ng pera kay Tita Rowena at ibinabawas niya iyon sa anumang kikitain nila. Minsan pati allowance ko wala na rin. Pakiramdam ko habang tumatagal mas lumulubog kami. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko makakalimutan. Naglilinis ako noon ng sala. Tahimik lang akong nagpupunas ng mga display. Kabado pa nga ako dahil alam kong mainit ang ulo ni Tita Rowena ng araw na yon. Habang inaabot ko ang isang mamahaling vase sa ibabaw ng estante, biglang dumulas ang hawak ko. Bagsak, basag. Parang tumigil ang oras. Namutla ako. Hindi ako makahinga. Ilang segundo lang lumabas na si Tita Rowena.
Ano yung ginawa mo? Nanginginig akong tumingin sa kanya. Tita, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Hindi pa ako tapos magsalita nang bigla niyang hinila ang braso ko. Alam mo ba kung magkano yan? Wala na nga kayong ambag dito? Sisira pa kayo ng gamit. Nagulat ako nang piningot niya ako at itinulak. Napaupo ako sa sahig. Hindi ko malilimutan yung tingin niya sa akin noon. Hindi galit ng kamag-anak. Parang galit ng taong matagal nang naghahanap ng dahilan para iparamdam sa'yo na wala kang halaga. Narinig ng mga magulang ko ang sigawan at pumasok sila. Nakita ni tatay na umiiyak ako. Tama na, Rowena. Tahimik pero ramdam ko ang galit ni tatay. Pero lalo lang lumakas ang boses ni tita. Tama na. Yang anak mo sumisira ng gamit ko tapos ako pa ang masama. Kung gusto niyo umalis dito, umalis kayo. Tingnan natin kung may mararating kayo. Tahimik si nanay. Nangingilid ang luha. Pero si tatay hindi umatras. Hindi ibig sabihin tinutulungan mo kami. Pwede mo na kaming apihin. Biglang natahimik ang buong bahay. Tumingin si tita kay tatay at tumawa. Ano? Ikaw magsasalita? Ano bang naibigay mo sa pamilya mo? Kung hindi dahil sa akin, hindi makakapag-aral yang anak mo. Parang may kung anong nabasag sa loob ko nung narinig ko yon. Hindi dahil pinahiya kami, kundi dahil nakita kong unang beses yumuko si tatay. Hindi siya sumagot. Hinawakan niya lang balikat ko at sinabi, "Halika anak." Nang gabing yon hindi ako makatulog. Naririnig ko ang mahinang pag-uusap ng mga magulang ko. Narinig kong umiiyak si nanay. Narinig kong sinisisi ni tatay ang sarili niya. At doon, admin, habang nakatingin ako sa bubong at pinipigilan ang pag-iyak, may ipinangako ako sa sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, balang araw aalis ako rito. Hindi habang buhay, magiging ganito ang buhay namin. Hindi ko hahayaang tumanda ang mga magulang ko na inaapi. Mag-aaral ako, magtatrabaho ako, at gagawin ko ang lahat para balang araw kami naman ang makakahinga. Hindi ko pa alam noon kung paano. Hindi ko pa alam noon na dadalhin pala ako ng pangakong yon hanggang ibang bansa. At hindi ko rin alam na ang pag-alis ko balang araw may kapalit na hindi ko kayang sukatin. Admin, matapos ang nangyari noong araw na nabasag ko ang vase ni Tita Rowena, ay parang may nagbago sa loob ko. Dati iniisip ko lang na kailangan kong magtiis para makapagtapos. Pero simula noon, nagsimula na akong mangarap na makaalis talaga sa poder nila. Hindi ko na gustong mabuhay na parang laging may utang na loob sa bawat pagkain at bawat araw na lumilipas. Masakit isipin, pero habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na hindi kami pamilya sa paningin ni Tita Rowena, kundi mga taong kailangan niyang ipaalala araw-araw na wala kaming mararating kung wala siya. Tinapos ko ang high school habang patuloy na tumutulong sa bahay nila. Hindi naging madali dahil may mga pagkakataong gusto ko nang huminto. Kapag pagod ako sa eskwela, may trabaho pa akong naghihintay pag-uwi. Kapag may project, kailangan ko munang tapusin ang mga utos bago makagawa. Kapag mababa ang grades ko, sasabihin ni Tita Rowena na sayang lang ang pera sa akin. Pero kahit ganun hindi ako bumitaw dahil iniisip ko lagi ang mga magulang ko. Kapag nakikita kong pagod na pagod si tatay at pilit pa rin ang umingiti sa amin, nawawala yung pagod ko. Pagkatapos kong makatapos ng high school, sinabi ko sa mga magulang ko na gusto ko nang umalis sa bahay ni Tita Rowena. Noong una, ayaw nila dahil natatakot sila na baka hindi ko kayanin. Pero sinabi ko sa kanila na mas natatakot akong tumanda na walang ginagawa para baguhin ang buhay namin. Hindi naging madali ang pag-alis dahil parang pakiramdam ni tita ay utang na loob ko ang buong pagkatao ko sa kanya. Pero sa huli, pumayag din siya at parang gusto rin naman niyang mawala na kami sa paningin niya. Pag-alis namin sa bahay niya, akala ko magiging magaan na ang lahat,
Pero doon ko lang mas lalong naintindihan kung gaano kahirap mabuhay kapag wala kang pera. Kung ano-anong trabaho ang pinasukan ko. Nagtrabaho ako sa maliit na tindahan, naging sales lady, tumulong sa inventory, at minsan tumanggap pa ako ng sideline para lang may pandagdag sa gastusin. Pero kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Kapag sasahod ako, parang dumadaan lang ang pera sa kamay ko. May pagkain, may bayarin, may pang-aral pa ng mga kapatid ko. Minsan napapatanong ako kung hanggang dito na lang ba talaga ang buhay namin. Habang tumatagal, mas lalo kong naramdaman na kailangan kong humanap ng mas malaking oportunidad. Ayoko nang makita ang nanay ko na nag-aalala gabi-gabi kung saan kukuha ng pera. Ayoko nang marinig si tatay na nagsasabing ayos lang kahit alam kong hindi na siya nakakakain ng sapat para lang may maibigay sa amin. Isang araw habang nagpapahinga ako pagkatapos ng trabaho ay may tumawag sa akin. Si Grace iyon, isa sa mga kaibigan kong matagal ko nang hindi nakakausap. Nagkumustahan kami at nagkwento ako sa kanya tungkol sa sitwasyon namin. Tahimik lang siyang nakinig, tapos bigla niyang sinabi sa akin na may kakilala raw siyang agency na naghahanap ng domestic helper para sa Dubai. Noong una natawa pa ako kasi pakiramdam ko imposible iyon para sa isang taong katulad ko. Wala akong experience sa abroad at natatakot ako sa ideya na aalis ako ng bansa, lalo na high school lang ang natapos ko. Pero sinabi ni Grace sa akin na subukan ko lang, wala naman daw mawawala. Habang nag-uusap kami doon, ko naisip yung pangako ko sa sarili ko noong gabing umiiyak ako sa bahay ni Tita Rowena. Sabi ko sa sarili ko, baka ito na yung pagkakataong hinihintay ko. Pag-uwi ko sinabi ko agad kina nanay at tatay ang tungkol sa Dubai. Nagulat sila. Tahimik lang si nanay habang nakikinig at si tatay ilang beses akong tinanong kung sigurado na ba ako. Hindi ako nakasagot agad dahil sa totoo lang natatakot din ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang malayo sa pamilya ko. Hindi ko alam kung mababait ba ang magiging amo ko. Hindi ko alam kung ligtas ba ako roon. Pero mas malakas ang takot ko na manatili kami sa sitwasyon namin habang buhay. Niyakap ako ni nanay at sinabi niya na kung iyon daw ang tingin kong makakabuti sa kinabukasan ko, susuportahan niya ako. Si tatay naman, kahit alam kong ayaw niya akong mawala sa tabi niya, ay ngumiti lang at sinabi na mag-ingat ako at huwag kakalimot sa sarili ko. Sinubukan kong mag-apply. Dumaan ako sa interview, medical, at kung ano-anong requirements. Sa bawat proseso pakiramdam ko hindi totoo ang nangyayari. Noong dumating yung araw na sinabi sa akin na pasado ako at pwede na akong umalis, papuntang Dubai, hindi ako agad natuwa. Ang una kong naramdaman ay takot. Nang gabing iyon tumabi ako sa mga magulang ko at tahimik lang kaming kumain. Walang masyadong usapan dahil alam naming lahat na may malaking pagbabago ng mangyayari. Dumating ang araw ng alis ko. Hanggang ngayon, admin hindi ko makalimutan yung pakiramdam habang nasa airport. Unang beses kong sasakay ng eroplano at unang beses kong lalayo ng ganon. Yakap ng yakap si nanay sa akin at pilit na hindi umiiyak. Si tatay paulit-ulit lang nagsasabi na wag akong mag-alala sa kanila at unahin ko ang sarili ko. Pero kilala ko siya. Alam kong mas mabigat para sa kanya yung pag-alis ko kaysa sa akin. Bago ako pumasok sa boarding gate, hinawakan ni tatay ang balikat ko at sinabi niya na anak, huwag mong isipin na responsibilidad mong buhatin kaming lahat. Mabuhay ka rin para sa sarili mo. Ngumiti lang ako, pero sa loob-loob ko alam kong hindi ko kayang gawin yon. Dahil simula pa lang, matagal ko nang pinili ang pamilya ko. Noong nasa eroplano na ako at unti-unti nang lumiliit ang tingin ko sa Pilipinas mula sa bintana, doon ko unang naramdaman yung bigat. Hindi pala madali umalis. Hindi pala sapat na gustuhin mong makaahon dahil may kapalit pala ang bawat pangarap. Habang lumilipad kami, tahimik lang akong nakatingin sa ulap
At paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na kakayanin ko ito. Hindi ko pa alam kung ano ang naghihintay sa akin sa Dubai, pero alam kong hindi na ako pwedeng umatras. Dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam ko may pag-asa na kaming makaahon sa hirap. Admin, pagdating ko sa Dubai pakiramdam ko, biglang lumiit ang mundo ko. Noong nasa Pilipinas ako ang iniisip ko lang ay makaalis at kumita. Pero noong nasa ibang bansa na ako, saka ko naramdaman kung gaano kabigat ang maging OFW. Pagbaba pa lang sa airport, iba na agad ang pakiramdam. Iba ang amoy, iba ang mga tao, at halos wala akong maintindihan sa paligid. Tahimik lang akong nakasunod noon sa kasama naming taga-agency habang pilit kong nilalabanan yung kaba. Kahit takot ako, pinipilit kong magmukhang matapang dahil ayoko isipin ng sarili ko na hindi ko kaya. Habang nasa sasakyan papunta sa magiging bahay ng amo ko, hindi ko maiwasang tumingin sa labas. Ang gaganda ng mga ilaw at ang lalaki ng mga gusali, pero imbes na ma-excite ako, mas lalo akong kinabahan. Iniisip ko kung anong klaseng mga tao ang makakasama ko at kung tama ba ang naging desisyon kong umalis. Naalala ko pa noon yung mga napapanood kong kwento ng ibang OFW na hindi naging maayos ang naging karanasan at doon ako mas natakot. Pagdating sa bahay ng magiging amo ko, nagulat ako dahil hindi naman pala ito katulad ng iniisip ko. Malaki ang bahay, pero tahimik at maayos. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng madam ko. Ngumiti siya at kinamayan ako. Hindi ko alam kung normal lang ba yon, pero nagulat ako dahil sanay akong pinapagalitan agad bago pa man makilala. Tinawag niya si Sir at ipinakilala ako. Hindi man kami agad nagkaintindihan dahil hindi ganon kagaling ang English ko noon, pero ramdam kong maayos silang kausap. Sa unang linggo, sobrang hirap ng adjustment. Iba ang oras ng katawan ko, iba ang pagkain at iba ang sistema. Minsan nagkakamali ako sa utos at natatakot akong baka mapagalitan, pero hindi naman nangyari. Tinuturuan lang nila ako. Kapag hindi ko maintindihan, inuulit nila. Unti-unti kong naramdaman na baka mali ang iniisip kong lahat ng amo ay masama. Lumipas ang mga linggo at nasanay na rin ako sa trabaho. Maaga akong gumigising, naglilinis, tumutulong sa kusina at inaasikaso ang mga kailangan sa bahay. Kapag may libreng oras, tumatawag ako sa pamilya. Yung unang video call namin hindi ko makalimutan. Pagkasagot ni nanay, umiiyak agad siya. Si tatay naman pilit na nagpapatawa pero halatang namimiss na rin ako. Doon ko unang naramdaman na kahit nasa ibang bansa ako, parang mas lalo akong naging malapit sa pamilya ko. Nung dumating ang una kong sweldo, sobrang saya ko. Hindi naman kalakihan kumpara sa iniisip ng ibang tao, pero para sa akin, napakalaki na noon. Hawak ko yung pera at ang una kong naisip, hindi kung anong bibilhin ko para sa sarili ko, kundi kung magkano ang ipapadala sa bahay. Nagtabi lang ako ng sapat para sa personal kong kailangan, tapos halos lahat ipinadala ko kina nanay. Hindi ko makakalimutan yung tawag nila pagkatapos nilang matanggap yung pera. Sabi ni nanay nakabili na raw sila ng mas maayos na pagkain at nakabayad ng ilang utang. Si tatay naman paulit-ulit akong pinapasalamatan kahit sinasabi kong hindi nila kailangang magpasalamat. Pakiramdam ko noon, sulit lahat ng pagod ko. Doon ko naisip na tama ang naging desisyon kong umalis. Mula noon, naging routine ko na ang magpadala buwan-buwan. Kapag may extra, nagpapadala pa ako para sa gamot ni tatay at panggastos sa bahay. Tinutulungan ko rin ang mga kapatid ko para makapagpatuloy sila sa pag-aaral. Kahit minsan gusto ko ring bumili. Para sa sarili ko, mas pinipili kong ipunin o ipadala. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nangyari, pero unti-unti, naging normal na sa akin na unahin sila bago ang sarili ko. Habang tumatagal, mas nagiging magaan ang buhay namin. Hindi na masyadong nangungutang sina nanay. Nakakakain na sila ng maayos
at nakikita kong bumabalik yung sigla ni tatay. Kapag tumatawag kami, mas marami ng tawanan kaysa reklamo. Minsan nga binibiro pa ako ni tatay na kapag umuwi raw ako, ipagluluto niya ako ng paborito kong ulam. Sinasabi ko naman na mag-ipon muna siya ng lakas dahil marami pa kaming gagawin pag uwi ko. Pero admin, kahit masaya ako sa mga nangyayari, may mga gabi pa ring mabigat sa pakiramdam. Yung tipong pagod ka na sa trabaho, tapos pagpasok mo sa kwarto mo tahimik lahat. Walang ingay ng pamilya, walang amoy ng lutong bahay, walang taong magtatanong kung kumain ka na. Doon ko unang naintindihan na ang pagiging OFW hindi lang pala tungkol sa paglayo. Araw-araw mo ring pinipiling mamiss ang mga mahal mo para mabigyan sila ng mas magandang buhay. Minsan naiisip ko rin si Tita Rowena. Hindi dahil galit pa ako, kundi dahil gusto kong patunayan sa kanya na mali siya. Na kaya naming bumangon kahit hindi kami umasa habang buhay sa kanya. Pero habang tumatagal, nawawala na rin yung galit ko at napapalitan ng ibang klaseng pakiramdam. Parang hindi na paghihiganti ang gusto ko, kundi katahimikan. Lumipas ang ilang taon at naging mas kampante na ako sa buhay ko sa Dubai. Pakiramdam ko nagsisimula nang umayos ang lahat. Iniisip ko pa noon na baka ito na yung simula ng mas magaan naming buhay. Hindi ko alam na habang unti-unti kaming umaangat, may isang tawag pala na babago sa lahat at magpapaalala sa akin na kahit gaano kakalayo at kasipag, may mga bagay pa ring hindi mo kayang kontrolin. Isang araw habang nagtatrabaho ako sa bahay at nag-aayos ng mesa, tinawag ako ni Madam at sinabi niyang may tumatawag daw mula sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Kinuha ko ang phone ko at nang marinig ko ang boses ni nanay sa kabilang linya, doon nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko kahit wala pa siyang sinasabi. Admin, pagkarinig ko pa lang ng boses ni nanay alam kong may mali na. Hindi ko maipaliwanag pero may mga pagkakataon. Talagang kahit wala pang sinasabi ang isang tao parang alam mo nang hindi maganda ang balita. Tahimik siya sa kabilang linya at ang naririnig ko lang ay parang pinipigilan niyang humikbi. Ilang beses ko siyang tinawag pero hindi siya agad sumagot. Habang tumatagal, mas bumibilis yung tibok ng puso ko. Tinanong ko siya kung anong nangyari at kung okay lang ba sila. Hindi pa rin siya agad nakasagot. Hanggang sa narinig ko siyang umiyak. Hindi ko alam kung paano ilalarawan yung pakiramdam noong mga oras na yon, pero parang biglang nawala yung ingay sa paligid ko. Para bang kahit nasa loob ako ng bahay ni na Sir at Madam, wala akong naririnig, kundi yung paghinga ko at iyak ni nanay. Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niya rin sa wakas yung dahilan ng tawag niya. Sabi niya, anak, wala na ang tatay mo. Parang may kung anong huminto sa loob ko, admin. Hindi ko agad naintindihan yung sinabi niya. Ilang beses kong inulit sa isip ko. Hindi ko alam kung hindi ko ba narinig ng maayos o ayaw lang tanggapin ng isip ko. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin at sinabi niyang ilang araw na palang masama ang pakiramdam ni tatay pero ayaw nitong sabihin sa akin dahil ayaw niya raw akong mag-alala sa trabaho. Hanggang sa isang umaga, hindi na raw siya nagising ng maayos at dinala sa ospital. Doon nalaman na na-stroke siya. Nagtanong ako kung nasaan si tatay at kung pwede ko ba siyang makausap, pero doon na tuluyang umiyak si nanay at sinabi niyang huli na. Hindi na raw siya umabot. Admin, hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo noon habang hawak yung telepono. Hindi ako makaiyak agad. Yung pakiramdam na parang may nagsasabi sa utak mo na imposible yon. Kasi ilang araw lang ang nakalipas, kausap ko pa siya. Binibiro pa niya ako na mag-ipon para makapagpatayo kami ng maliit na bahay. Sinasabi pa niyang huwag akong magpapagod masyado. Hindi ko matanggap na yung taong pinapangarap kong mapasaya pag uwi ko ay wala na pala. Nung ibinaba ko yung tawag, hindi ko na napigilan. Umiyak ako doon mismo sa kusina. Hindi ko naisip kung may makakakita o maririnig. Sobrang sakit, admin.
Ang daming pumapasok sa isip ko. Bakit hindi sinabi sa akin agad? Bakit hindi ako nakauwi? Bakit noong may pagkakataon pa, hindi ko nagawang makita siya? Lumapit si Madam sa akin at tinanong kung anong nangyari. Hindi ako makapagsalita ng maayos, pero sinabi kong wala na ang tatay ko. Nagulat siya at pinaupo ako. Tinawag niya si Sir at kinausap nila ako. Hindi ko inaasahan pero sila pa ang nagsabi na umuwi muna ako sa Pilipinas. Sila rin ang tumulong sa pagproseso ng tiket at pag-aayos ng pag-uwi ko. Habang inaasikaso nila ako, lalo akong naiiyak kasi naisip ko na may mga taong hindi mo kadugo pero marunong umintindi. Habang naghihintay ng flight, pakiramdam ko bawat oras ay napakabagal. Gusto kong lumipad agad. Gusto kong makita si tatay. Gusto kong sabihin sa kanya na andito na ako. Gusto kong sabihin na malapit na kaming makaahon at konting tiis na lang. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naiintindihan na wala na akong hahabulin. Noong nasa eroplano ako pauwi sa Pilipinas, wala akong ginawa, kundi tumingin sa bintana. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit lang tumatakbo sa isip ko yung huling pag-uusap namin. Yung bilin niya na mabuhay rin para sa sarili ko. Yung pangako kong pag-uwi ko ililibre ko siya. Yung plano naming kumain sa labas. Lahat ng yon biglang naging alaala na lang. Pagdating ko sa Davao, diretso akong umuwi. Habang papalapit yung sasakyan sa bahay namin, gusto kong sabihin sa sarili ko na mali ang lahat. Na pagdating ko bubuksan ni tatay ang pinto at tatawanan ako dahil sobra akong nag-alala. Pero pagdating ko sa bahay at nakita ko ang puting tolda at mga taong nakatingin sa akin, doon tuluyang bumagsak ang lahat. Pagpasok ko, nakita ko si nanay. Namamaga ang mata niya sa kakaiyak. Pagkakita niya sa akin, yakap niya ako ng sobrang higpit at doon na rin kami sabay umiyak. Hindi ko na siya tinanong. Hindi ko na kailangan. Alam ko na. Lumapit ako kay tatay. Hanggang ngayon, admin, hindi ko makalimutan yung mga hakbang na yon. Ang bigat. Pakiramdam ko habang papalapit ako, mas gusto kong umatras. Ayokong makita. Ayokong tanggapin. Pero pagharap ko sa kabaong at makita ko si tatay na nakahiga at tahimik, doon ko na-realize na totoo na talaga. Hindi ko na siya naabutan. Hindi ko na siya mayayakap. Hindi ko na masasabi sa kanya na unti-unti nang nagiging maayos ang buhay namin. Hindi ko na siya mapapasalamatan sa lahat ng tiniis niya para sa amin. Humawak ako sa kabaong at umiyak ako ng umiyak. Sabi ko sa kanya na pasensya na kung wala ako noong kailangan niya ako. Pasensya na kung mas pinili kong magtrabaho kaysa makasama siya. Pasensya na kung huli na ang lahat. Ilang araw akong nanatili sa Davao para sa burol at libing ni tatay. Nakita ko kung gaano siya kamahal ng mga tao. Maraming nagsabi na mabuting tao raw siya at masipag. Habang nakikinig ako, lalo kong naiisip na hindi sapat yung mga tao na kasama ko siya. Pagkatapos mailibing si tatay, doon nagsimula yung pinakamahirap na parte. Hindi yung pag-iyak, hindi yung pagkawala, kundi yung pagtanggap na kahit anong sipag ko sa ibang bansa, may mga sandali sa buhay ng pamilya ko na hindi ko na mababalikan. At doon, admin, unang beses kong naitanong sa Diyos kung bakit. Nag-abroad ako para sa pamilya ko. Ginawa ko lahat para mapagaan ang buhay nila. Pero bakit, habang unti-unti kaming umaangat, yung taong pinakagusto kong makakita ng tagumpay namin, ang unang nawala. Admin, pagkatapos mailibing si tatay, akala ko mawawala na rin unti-unti yung bigat sa dibdib ko, pero mali pala ako. May mga lungkot pala na hindi nawawala. Natutunan mo lang dalhin habang tumatagal. Noong mga unang araw pagkatapos ng libing, pakiramdam ko nawalan ako ng direksyon. Hindi ko alam kung babalik pa ba ako ng Dubai o mananatili na lang sa Pilipinas. Sa totoo lang, gusto ko nang sumuko noon. Pakiramdam ko wala nang saysay yung lahat ng sakripisyo, kung yung isa sa mga dahilan kung bakit ako lumalaban ay wala na.
Pero isang gabi habang nakaupo ako sa labas ng bahay at tahimik na nakatingin sa langit, lumapit si nanay sa akin. Umupo siya sa tabi ko at matagal kaming walang imik. Hanggang sa sinabi niya na, "Anak, kung nandito ang tatay mo, hindi niya gugustuhin na tumigil ka." Sabi pa niya na matagal ng pangarap ni tatay na makita kaming hindi na naghihirap at ayaw niyang masayang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ako nakasagot agad, pero tumatak sa isip ko yung sinabi niya. Ilang araw pa ang lumipas bago ako nakabalik ng Dubai. Hindi naging madali ang pag-alis sa pangalawang pagkakataon. Noong unang alis ko, takot ang dala ko. Pero noong bumalik ako, lungkot ang dala ko. Habang nasa airport ako, pakiramdam ko, may naiwan akong parte ng sarili ko sa bahay namin. Pagbalik ko sa trabaho, napansin agad ni na Sir at Madam na hindi na ako katulad dati. Tahimik ako at minsan tulala. Hindi ko rin agad maibalik yung dating sigla ko. Dumaan ang mga buwan at pinilit kong bumangon ulit. Bumalik ako sa dati kong routine. Trabaho, padala, tawag sa pamilya, ipon at trabaho ulit. Pero may ipinangako ako sa sarili ko noon. Hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyo ni tatay. Mas lalo kong pinaghusayan ang trabaho ko. Mas naging maingat ako sa pera at mas pinili kong ituon ang isip ko sa pangarap naming pamilya. Lumipas ang panahon at unti-unti kong nakita yung bunga ng lahat. Naging mas maayos ang kalagayan namin sa Davao. Hindi nahirap si nanay sa araw-araw. Yung mga kapatid ko, mas nakapag-focus na sa pag-aaral. Kapag tumatawag sila, mas marami na silang kwento tungkol sa school kaysa problema sa pera. Kapag naririnig ko yon, pakiramdam ko kahit papaano, may nagagawa pala talaga yung paglayo ko. Pero admin, akala ko noon, sapat na yung pinagdaanan namin. Akala ko, isang malaking pagsubok lang ang pagkawala ni tatay at pagkatapos noon magiging maayos na lahat. Hindi ko alam na may mga pagkakataon pa lang kapag hindi ka pa lubusang nakakabangon, may darating na naman. Lumipas ang ilang taon at mas naging matatag ako. Tinanggap ko na rin unti-unti ang pagkawala ni tatay. Natuto na ulit akong tumawa, natuto na ulit akong mangarap hanggang sa isang araw, may natanggap na naman akong tawag mula sa Pilipinas. Hindi naman ako kinabahan agad kasi sanay na akong may tumatawag para mangumusta. Pero noong narinig ko ang boses ni nanay, napansin kong parang may kakaiba na naman. Sinabi niya sa akin na si Kuya Edgar daw ay biglang nagkasakit. Noong una hindi ko gaanong inintindi kasi iniisip kong gagaling din siya. Nagpadala ako ng pera para sa gamot at sinabi kong dalhin sa doktor. Pero makalipas ang ilang araw, tumawag ulit si nanay. Hindi ko makalimutan yung araw na yon dahil pakiramdam ko bumalik lahat ng sakit na pilit kong tinakasan. Sinabi niyang wala na si kuya. Admin, doon ako tuluyang napaupo sa sahig. Hindi ako umiyak agad. Napatingin lang ako sa kisame at parang wala akong maramdaman. Hindi dahil hindi masakit, kundi dahil pagod na akong mawalan. Una si tatay, tapos ngayon si kuya. Ang dami kong tanong noon, bakit paulit-ulit? Bakit parang habang pilit kong inaayos ang buhay namin, may nawawala naman? Hindi ako nakauwi agad sa pagkakataong yon. Hindi tulad dati na may pagkakataon pa akong makahabol. Mas masakit pala yung alam mong gusto mong umuwi pero hindi mo magawa. Umiyak ako mag-isa sa kwarto ko. At doon ko unang naisip kung tama pa ba tong ginagawa ko. Pero habang umiiyak ako, may naalala akong sinabi ni tatay bago ako umalis. Yung sinabi niyang huwag kong isipin na responsibilidad kong buhatin lahat. Noon ko lang naintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi ko kayang iligtas ang lahat. Hindi ko kayang kontrolin ang buhay. Hindi ko kayang pigilan ang pagkawala. Pero kaya kong ipagpatuloy ang nasimulan ko. At iyon ang ginawa ko. Mas lalo akong nagsumikap. Tinulungan ko ang pamilya ni kuya. Tinulungan ko ang mga pamangkin ko.
Tinapos ko ang pag-aaral ng mga kapatid ko hanggang sa dumating yung araw na matagal kong pinapangarap. Isang araw tumawag ang kapatid ko at umiiyak siya. Akala ko may masama na namang nangyari, pero iba pala. Sabi niya, "Ate, graduate na ako ng nursing." Admin, doon ako umiyak ulit. Pero sa pagkakataong yon, hindi na dahil sa sakit. Naalala ko si tatay. Naalala ko lahat ng panlalait ni Tita Rowena. Naalala ko lahat ng pagod, iyak, lungkot at pangungulila. At doon ko naisip na hindi na sayang lahat. Lumipas pa ang panahon at nakapagtapos din ng isa ko pang kapatid. Meron ng kaming registered nurse at registered medical technologist. Pareho na silang may trabaho at may sarili ng buhay. Si nanay hindi na kailangang magbanat ng buto. Unti-unti naming natutupad yung mga pangarap na dati hanggang tingin lang kami. Sa ngayon, admin, nandito pa rin ako sa Dubai at patuloy na nagtatrabaho, nag-iipon naman para sa sarili ko. Wala pa rin akong sariling pamilya at minsan tinatanong ako kung hindi ba ako nalulungkot. Ang sagot ko lagi, darating man o hindi okay lang. Kasi sa ngayon masaya ako kapag nakikita kong maayos ang pamilya ko. Tinutulungan ko pa rin ang mga pamangkin ko at hindi ko tinitingnan yon bilang obligasyon, kundi pasasalamat sa lahat ng taong naging parte ng buhay ko. Minsan naiisip ko pa rin si tatay at may mga araw na naiiyak pa rin ako kapag naaalala kong hindi niya nakita lahat ng bunga ng sakripisyo namin. Pero gusto kong isipin na kahit wala siya dito, alam niyang tinupad ko yung pangako ko noong batang umiiyak sa bahay ni Tita Rowena. Admin, kung may natutunan man ako sa buhay, ito yon. Hindi natin hawak kung hanggang kailan natin makakasama ang mga mahal natin. Pero habang nandito sila, iparamdam natin lahat ng pagmamahal na kaya natin. At kapag dumating ang pagsubok, huwag tayong susuko dahil minsan yung pinakamasakit na parte ng kwento natin ang magiging dahilan kung bakit magiging mas matatag tayo. Maraming salamat, admin, sa pagbasa ng kwento ko. At sa lahat ng OFW na nakikinig ngayon, gusto kong sabihin na hindi kayo nag-iisa. May mga gabi talagang iiyak ka. May mga araw na gusto mo nang umuwi. At may mga pagkakataong mapapatanong ka kung sulit pa ba lahat. Pero sana, huwag nating kalimutan kung bakit tayo nagsimula. At sana sa pag-uwi natin balang araw, hindi lang pera ang maiuwi natin, kundi mga pangarap na natupad at mga taong napasaya natin. Maraming salamat po. Mga kabayan, ang kwentong narinig natin ngayong araw ay isa sa mga paalala na hindi lahat ng tagumpay ay nakikita sa pera, bahay o kung gaano katagal ang pananatili sa ibang bansa. Minsan ang tunay na tagumpay ay yung kahit pagod ka na, kahit may mga araw na gusto mo nang sumuko, pinipili mo pa ring bumangon dahil may mga taong umaasa at naniniwala sa'yo. Maraming OFW ang nakaka-relate sa ganitong klase ng kwento. Yung pakiramdam na habang nagtatrabaho ka sa ibang bansa, parang humihinto ang oras para sa'yo. Pero sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang lahat. Tumatanda ang mga magulang, lumalaki ang mga pamangkin, nagbabago ang buhay ng mga kapatid, at minsan may mga pangyayari na hindi mo na maaabutan kahit gustuhin mo. Masakit isipin, pero ito ang isa sa pinakamalaking sakripisyo ng pagiging OFW. Yung kumakayod ka para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo, pero may kapalit na oras, presensya, at mga pagkakataong hindi na mababalikan. Pero sana pagkatapos ng kwentong ito ay maalala nating lahat na habang nandyan pa ang mga mahal natin sa buhay, huwag nating ipagpaliban ang pagmamahal. Mag-message, tumawag, mag-video call. Sabihin nating mahal natin sila dahil hindi natin alam kung kailan magiging alaala na lang ang mga simpleng usapan na dati ay inaakala nating normal lang. At sa lahat ng mga kabayan nating OFW na nanonood ngayon, gusto naming sabihin na saludo kami sa inyo.
Hindi madali ang ginagawa ninyo at kahit minsan pakiramdam ninyo, walang nakakakita ng pagod ninyo. Tandaan ninyo na may mga pamilyang unti-unting nababago ang buhay dahil sa mga sakripisyo ninyo. Ngayon naman mga kabayan, gusto naming malaman kung saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito. I-comment ninyo sa ibaba kung nasaan kayo ngayon at ilang taon na kayong OFW para makita natin kung gaano kalawak ang pamilyang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. At kung gusto ninyo pa ng isa pang kwentong OFW, panoorin ninyo ang isa pa naming video na pinamagatang Pinay OFW na pasigaw sa laki ng Arabo. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo ng kwentong ito. Sa buhay ng isang OFW, hindi lang trabaho at pagod ang kalaban, kundi pati lungkot, pangungulila, at mga panahong hindi na natin maibabalik pa. Kung meron din kayong kwentong OFW tungkol sa sakripisyo, pamilya, pag-ibig, tagumpay o pagkawala, pwede ninyo itong ipadala dito sa aming channel. Maaaring ang kwento ninyo na ang susunod naming maibahagi. Ingat palagi mga kabayan, saan mang panig kayo ng mundo. Thanks for watching and we'll see you in the next video.